Candon City Division, tara na! Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masigasig na magulang at taga-subaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa Tiradpas Network DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Ginang Caroline Enrico, ang iyong guro para sa unang episode ng ating aralin sa Filipino Baitang 10. Ang paksang pag-aaralan natin ngayon ay pinamagatang Cupid at Psyche. Mitolohiya ng Roma, kaya ihanda mo na ang iyong kwaderno at ballpen at magsimula na tayo. Para sa ating layunin ngayong araw, ikaw ay inaasahang una, na ipahahayag ang mahalagang kaisipan o pananaw sa napakinggang mitolohiya. At ikalawa, na iuugnay ang kahulugan ng salita batay sa kayarian nito. Alam mo ba na mitolohiya ang tawag sa agham o pag-aaral ng mga mito at alamat? Tumutukoy rin ito sa kalipunan ng mga mito mula sa isang pangkat ng tao sa isang lugar na naglalahad ng kasaysayan ng mga Diyos-Diyosan noong unang panahon na sinasamba, dinarakila at pinipintakasi ng mga sinaunang tao. Ang salitang mito ay galing sa salitang Latin na mythos at mula sa Greek na mutos, na ang kahulugan ay kwento. Ito ay isang akdang pampanitikang kadalasang ang mga tauhan ay pumapatungkol sa mga Diyos at Diyosa at nagpapakita ng pakikipagsapalaran at kabayanihan ng mga tauhan. Upang lubos na maunawaan ang mitong Cupid at Psyche, mabuting makilala mo ang mga Diyos at Diyosa ng mitolohiya ng Rome at Greece, lalo na ang 12 pinakadakilang Diyos at Diyosa na kilala rin sa tawag na The 12 Great Olympian Gods. Una, Zeus sa Greek o Jupiter sa Roman. Hari ng mga Diyos, Diyos ng kalangitan, kulog at kidlat. Pangalawa, Hera sa Greek, Juno sa Roman. Reyna ng mga Diyos at Diyosa at tagapangalaga ng pagsasama ng mag-asawa, kababaihan at pamilya. Poseidon sa Greek, Neptune sa Roman. Diyos ng karagatan, tubig, bagyo, lindol at alon. Athena sa Greek, Minerva sa Roman. Diyosa ng karunungan at pakikidigma. Hermes sa Greek, Mercury sa Roman. Mensahero ng mga Diyos, Diyos ng paglalakbay, pangangalakal, siyensya, pagnanakaw at panlilinlang. Ares sa Greek, Mars sa Roman. Diyos ng digmaan, anak ni na Jupiter at Juno. Apollo sa Greek, gayon din sa Roman. Diyos ng liwanag, araw, propesiya, musika, panulaan at panggagamot. Artemis sa Greek, Diana sa Roman. Diyosa ng pangangaso, ligaw na hayop at buwan, anak ni na Jupiter at Latona. Aphrodite sa Greek,
Venus sa Roman, Diyosa ng kagandahan, pag-ibig at pagnanasa. Hestia sa Greek, Vesta sa Roman, Diyosa ng apuyan. Siya ang panganay na anak ni Saturn at Ops. Hephaestus sa Greek, Vulcan sa Roman, Diyos ng apoy, bantay ng mga Diyos at Diyosa. Hades sa Greek, Pluto o Orcus sa Roman, Diyos ng kamatayan at hari ng kabilang buhay. Maaari pang madagdagan ang iyong kaalaman sa Greek Olympian gods and goddesses kung mapapanood ninyo ang link na nasa screen. Handa ka na ba para pakinggan ang kwento? Bago yan, narito naman ang mahalagang tanong na hahanapan mo ng mga kasagutan at lilinang sa iyong pag-unawa pagkatapos ng pakikinig. Ano ang mahalagang kaisipang nangibabaw sa akdang napanood? Itatala mo ang iyong magiging kasagutan sa iyong kwaderno na siyang magiging batayan mo habang isinasagawa mo ang iyong pag-aaral. Ang akdang iyong mapapakinggan ay mitolohiyang mula sa Rome. Isinalaysay ni Apollonius. Bahagi lamang ito ng mitolohiya. Panoorin at unawain mong mabuti upang matuklasan mo kung paano nakatutulong ang mitolohiya sa pagpapaunlad ng panitikang Filipino. Handa ka na ba? Kung gayon, tara na't manood! Noong unang panahon, may isang hari na may 3 anak. Ang isa sa kanila ay si Psyche, ang bunso at pinakamaganda sa 3. Labis siyang hinangaan ng mga kalalakihan at kahit ang kagandahan ng diyosang si Venus ay hindi ito mapapantayan. Dahil dito, ang lahat ng papuri ay napunta kay Psyche at lubos itong ikinagalit ni Venus. At agad nitong inutusan ang anak na si Cupid upang paibigin si Psyche sa isang halimaw. Ngunit taliwas ito sa nangyari, sapagkat si Cupid ay agad na umibig kay Psyche nung unang beses pa lamang niya itong nakita. Nang makauwi na si Cupid ay inilihim niya sa ina ang tunay na nangyari at tiwala naman dito si Venus. Hindi naganap ang gustong mangyari ni Venus kay Psyche na ito ay umibig sa isang halimaw. Sa halip ay sinamba lamang ito ng mga kalalakihan. Maliban doon ay tila walang nangahas na umibig kay Psyche. Lubos na nabahala ang mga magulang ni Psyche, kaya't lumapit ito kay Apollo upang humingi ng payo. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga magulang ni Psyche, ay nauna nang humingi ng tulong si Cupid kay Apollo at gumawa ng plano. Sinabi ni Apollo sa ama ni Psyche na bihisan ng damit pamburol ang anak na dalaga at dalhin sa tuktok ng bundok. Dito ay susunduin daw ito ng mapapangasawa na isang halimaw. Malungkot na umuwi ang amang hari ni Psyche. Ayunman ay sinabi ng hari ang kapalaran ng anak at pang itong hinarap ng dalaga. Nung nasa tuktok na ng bundok si Psyche ay unti-unti na itong nilamon ng dilim. Natakot ang dalaga sa kung ano ang naghihintay sa kanya. Hanggang sa umihip ang malambing na hangin at inilipad siya ng hangin patungo sa isang damuhan na parang kama sa lambot at napaliligiran ng mababangong bulaklak. Napakapayapa ng lugar at saglit na nalimutan ni Psyche ang kalungkutan at agad na nakatulog sa kapayapaan ng gabi. Nagising si Psyche sa tabi ng ilog at natanaw niya ang isang mansyon na tila ginawa para sa mga Diyos. Napakaganda nito, pinto at pilak ang mga haligi. Maya-maya lamang ay may narinig na tinig si Psyche at sinabi ng tinig na sila ay mga alipin.
at sinabihang mag-ayos ang dalaga sapagkat sila'y may inihandang piging. Lubos na nalibang si Psyche at kumain ito ng kumain ng masasarap na pagkain. Sa pagsapit ng gabi ay dumating na ang mapapangasawa niya. Dito nalaman ni Psyche na alam na pala ng kanyang mga taksil na kapatid na halimaw ang lalaki. Ayon sa saad ni Apollo sa kanilang ama ay bawal tingnan ang mukha ng mapapangasawa, kaya't gumamit si Psyche ng punyal at lampara patay na rin sa utos ng mga kapatid upang makita sa dilim ang mukha ng lalaking mapapangasawa. Nang mahimbing nang natutulog ang lalaki, ay sinindihan ni Psyche ang lampara at kinuha ang punyal. Lumapit ito sa higaan ng lalaki at laking tuwa niya nang malamang hindi naman pala ito halimaw, bagkus ito ay napakagwapo. Mari niya ay ito na ang pinakagwapong nilalang sa mundo. Sa pagnanais na makita ang mapapangasawa ay inilapit pang muli ni Psyche ang lampara at natuluan ito ng mainit na langis sa dibdib na siyang dahilan upang magising ito. Nalaman ng lalaki ang pagtataksil ni Psyche at agad itong umalis. Sinundan ni Psyche ang lalaki sa labas, ngunit hindi na niya ito nakita. Narinig na lamang niya ang tinig nito at ipinaliwanag kung ano talaga ang pagkatao nito. Umuwi si Cupid sa kanyang ina upang pagalingin ang sugat sa balikat. Agad naman nitong nalaman ang pangyayari at determinado si Venus na ipakita dito kung paano magalit ang isang diyosa. Naglakbay si Psyche at humingi ng tulong sa ibang diyos, ngunit bigo ito, sapagkat ang mga ito ay tumangging makaaway si Venus. Nang dumating si Psyche sa palasyo ni Venus, ay napahalakhak na lamang ito at nabatid na nagpunta doon si Psyche upang hanapin ang mapapangasawa. Binigyan nito ng may hirap na pagsubok si Psyche, kabilang na dito ang pagbuo ng hiwa-hiwalay na buto bago dumilim, pagkuha ng gintong balahibo ng mapanganib na tupa, pagkuha ng itim na tubig sa malalim na talon, at kahon na may lamang kagandahan mula kay Proserpine. Ang lahat ng ito ay buong tapang na napagtagumpayan ni Psyche alang-alang sa pag-ibig. Magaling na si Cupid bago bumalik si Psyche, ngunit ang kanyang inang si Venus ay binilanggo siya upang di makita si Psyche. Masayang bumalik si Psyche sa palasyo ni Venus at si Cupid naman ay nagtungo sa kaharian ni Jupiter upang humingi ng tulong na wag na silang gambalain ng kanyang ina. Nagpatawag ng pagpupulong si Jupiter kasama na doon si Venus at ipinahayag na si Cupid at si Psyche ay formal nang ikinasal. Dinala ni Cupid si Psyche sa kaharian ng mga Diyos at doon iniabot ang ambrosia na kapag kinain ay magiging immortal. Naging panatag na si Venus na mapapangasawa ni Cupid si Psyche sapagkat isa na din itong diyosa. Nagustuhan mo ba ang nilalaman ng iyong binasa? Mabuti kung gayon. Bago natin gawin ang gawain para sa pagpapalawak ng inyong talasalitaan, ay mahalaga na mabalikan natin kung ano nga ba ang kayarian ng salita. Naaalala mo pa ba ang 4 na kayarian ng salita? Mayroong 4 na kayarian ng salita. Ang payak, may lapi, tambalan at inuulit. Isa-isahin natin ang mga ito. Una, payak. Binubuo ng salitang ugat lamang at walang kasamang panlapi at hindi rin nagkakaroon ng pag-uulit. Halimbawa nito ay saya, akyat at tulog. Ikalawa, may lapi. Binubuo ng panlapi at salitang ugat. Halimbawa nito ay masaya, ginamit ang panlaping ma sa salitang ugat na saya. Iba pang halimbawa ay umakyat. Panlaping naman ang ginamit para sa salitang ugat na akyat. Pangatlo, tambalan. Salitang binubuo sa pamamagitan ng pagsasama o pagtatambal ng dalawang salita
upang makabuo ng isang tambalang salita. Halimbawa nito ay bahay kubo, dalagang bukid, at balikbayan. Pang-apat ay inuulit. Salitang binubuo ng pag-uulit ng isang bahagi ng salita o ng buong salita. Halimbawa ay masayang masaya, itim na itim, at bahay-bahayan. Naunawaan mo na ba ang apat na kayarian ng salita? Kung gayon, humanda ka para sa iyong pagsasanay. Ang kayarian ng bawat salitang aking ibibigay. Umpisahan na natin. Unang bilang, natanto. Ang tamang sagot ay may lapi, sapagkat ang salitang ugat ay tanto at ang panlaping ikinabit ay na. Ikalawang bilang, lampara. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay payak. Nakuha mo ba? Binabati kita. Ang tamang sagot ay may lapi. Ang salitang ugat ay bawal at ang mga panlaping ginamit ay ang pinag at an. Nakuha mo ba? Binabati kita. Naunawaan mo na ba kung ano ang kayarian ng mga salita? Kung gayon, dumako na tayo sa pagsagot sa ating mahalagang tanong kanina. Naaalala mo pa ba ang mahalagang tanong? Ang tanong natin ay, ano-ano ang mahalagang kaisipang nangibabaw sa akdang napanood? Ngunit bago't mo sagutin niyan, ano nga ba ang kaisipan ng kwento? Ang kaisipan ay tinatawag ding mensahe. Ito ay ang mensaheng nais iparating ng isang kwento batay sa mga pangyayari. Tingnan natin ang ilang mahahalagang pangyayaring naganap sa ating kwento. Noong unang panahon, may isang hari na may 3 anak. Ang isa sa kanila ay si Psyche, ang bunso at pinakamaganda sa 3. Labis siyang hinangaan ng mga kalalakihan at kahit ang kagandahan ng diyosang si Venus ay hindi ito mapapantayan. Dahil dito, ang lahat ng papuri ay napunta kay Psyche at lubos itong ikinagalit ni Venus. At agad nitong inutusan ang anak na si Cupid upang paibigin si Psyche sa isang halimaw. Mahalaga ba ang pangyayaring ito sa kwento? Tama! Sapagkat ang bahaging ito ng kwento ang siyang pinagmulan ng lahat ng iba pang mahahalagang pangyayaring naganap sa buhay ni na Cupid at Psyche.
May kaisipan bang nais ipahiwatig ang pangyayaring ito? Ang mensaheng nais iparating nito sa atin ay, ang inggit ang siyang ugat ng hindi magagandang pangyayari sa mundo. Ang inggit ay hindi nagdudulot ng maganda, kaya huwag na huwag kang maiinggit sa kapwa mo. Naunawaan mo ba ang kaisipan batay sa pangyayaring ibinigay ko? Kung gayon, subukan mo naman ang isa pang halimbawa. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Binigyan nito ng mahihirap na pagsubok si Psyche, kabilang na dito ang pagbuo ng hiwa-hiwalay na buto bago dumilim, pagkuha ng gintong balahibo ng mapanganib na tupa, pagkuha ng itim na tubig sa malalim na talon, at kahon na may lamang kagandahan mula kay Proserpine. At lahat ng ito'y nalampasan ni Psyche. Ano ang mahalagang kaisipang nais ipahiwatig ng pangyayari? Pagnilayan ang tanong na iyan at siguraduhing masasagot nyo sa inyong kwaderno. Umaasa ako na marami kang natutuhan sa ating naging talakayan sa aralin na ito. Sa puntong ito, magpapaalam muna ako at ihanda mo ang iyong sarili para sa susunod mong pag-aaral sa ikalawang episode ng ating aralin sa panitikan. Muli, ito ang inyong guro sa Filipino, Ginang Caroline Enrico na nagsasabing, sa Filipino, makabuluhan ang iyong pagkatuto. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!